Hello Team Authentic all over the world! We are here in BGC. Samahan niyo po kaming mag-staycation sa isang budget hotel worth 1,700 pesos per pax per night na maganda na ang view, kasama pa ang breakfast, merong swimming pool, and meron ding gym. Napakaganda ng location niya kasi kaharap na kaharap lang natin ang Market, SM Ora, and less than 15 minutes to Bonifacio High Street. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe kung magbubuk po kay Bayak Look. Ito po yung ating promo code. At kung hotels naman po sa Agoda, para magkaroon kayo ng instant discount, nasa ibaba po ang ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go, drop everything and just go. Hello everyone! Hi guys! Another staycation vlog tayo, and this time, nandito tayo sa BGC. Kaya pinagandaan natin yun. Hindi kami rito nag-shorty guys ha. Medyo nagdamit tayo dito. Medyo nagdamit tayo dito. Oo. Tingnan nyo naman, kinwrap up ko sila for today's vlog. At naka-jupatitos tayo. Oh, nakasapatos tayo. Diba? Pinagandaan natin tong BGC natin kasi bihira tayo dito, no? Kasi kapag naglalakad kasi kami rito, dito kasi yung kumuha tayo ng visa. Ng visa. Sa Korea. Yes. So malapit lang din dito yun. Tuturo namin sa inyo mamaya just in case lang. Nakita namin, mga naka-Japorm sila. So ayan, ginensi ko sila for today's vlog. Nag-crop top ako. Yung magiging Gen Z mo, crop top pa. Oo. Gen Z, yung crop top, pero yung tela niya, very tita pa din. And free ang ating parking. So good thing. Nakamotor lang uli tayo. So ang gagawin natin, akyat lang muna tayo and check-in muna. It's 1 PM pa lang, 1:10. So tignan natin kung makakapag-early check-in tayo. Kung hindi, kain na lang muna tayo. Ito yung lift niya. In all fairness, may 3 lifts. Ay, 4. Kaya lang yung isa, ayan, under maintenance. So tara na, punta na tayo sa ground floor. And nandito na tayo sa lobby. Maaliwalas. So yan, by this time, alam nyo na kung ano ang ating hotel. Nandito tayo sa Hotel 101 Fort. Check-in lang muna tayo. And then of course, room tour. Katulad ng Hotel 101 sa MOA, meron din sila ritong drinks. DIY. And kapag dito kayo dadaan sa pinaka main entrance, of course, may security din. And then dito, yung baggage storage nila. Ito naman pala, check-out pala yun dito. Dito pala yung check-in. It's 1:40. Napayagan na tayong mag-check-in. Nandito tayo sa 28th floor. And then, meron kaming napanood na reels na pwede daw mag-request ng city view kapag ka-available. So, nag-request tayo ng city view, pero ang sabi sa atin, yung available daw na city view, wala pa daw pillowcase. So, isusunod na lang daw to follow. So, carry na din, di ba? At least, city view tayo. So, ito yung ating room, 2808. Hello, Enzo! Are you ready with our room tour? Welcome to our room. And here's our room. Dito sa kanan, syempre, nandito yung ating cabinet. And then, ang kaibahan niya, sa Hotel 101, doon sa MOA, ito, merong bathrobe. Masosyal, charot. Actually, pagpasok mo, medyo mas malaki tong room. Although, same na same din naman kasi yung room na binook natin ay happy room. And then, pagpasok natin, ay mas maluwag din yung toilet dito. O nga, mas maluwag. Meron din toiletries. Of course, merong hair dryer here. Okay naman yung pinaka-toilet. Meron din tayong bidet. And then, bukas ng umaga, sasabihin namin sa inyo kung ano, kung bumabaha din dito or hindi. And nandito yung ating full-length mirror, taray. Tapos ito, meron din ditong sink,
may microwave. Actually, ito yung staycation or hotel na pwedeng pang matagalan kasi kumpleto din eh. May safety deposit box, may mini fridge, of course may initan ng tubig so huwag kayong mag-worry. Lagay na rin natin dito yung water. Same din, meron ding 2 bottled waters. And then, ang laki ng TV. At smart TV siya. Tignan nyo naman, walang buffering. Na-play ka agad natin yung video natin. And then meron ditong mini desk. And ito na kaagad yung ating beds. Katulad din siya nung sa Hotel 101 na malapit sa MOA. Isang queen bed and then isang single bed. And ito na yun. Ito yung ni-request natin. Yung meron tayo ditong pa-view. Here's our view. Diba? City view. Makikita ka agad natin dito yung SM Aura. ng aura. Ayaw ng aura. Diba? And then, ito, market na to kaagad. And ayan na nga, may doorbell pala. Bigla na silang nag-doorbell kasi binigay na yung ating pillowcase. And then, nahiya na kami. Diyos ko, una, pinayagan na nga tayong mag-early check-in. Pangalawa, naghanap pa tayo ng may magandang view. Nag-request tayo, pinagbigyan din tayo. So, sabi namin, kami na ang magkakabit. Tsaka nakakaya, dalawa kasi nagapit. Ito talaga yung bongga dyan. Yung skyline ng BGC, ang ating view. We love it. And then, ito yatang part na to. Hindi ako familiar eh. If it's Makati or Ortigas area. Ang taray na. And then, ayan, ang ganda-ganda rin ko yung tignan ng mga sasakyan from sa taas, di ba? So, ito yung ating view. First time nating nag-stay sa BGC. And ito na nga yung ating room. Ang room na binook natin ay Happy Room! At nabook uli natin siya, of course, sa Agoda. Sa halagang 3,400 per night. Good for 2 packs din, guys. And then, kasama na din yung buffet breakfast bukas. So, parang 1,700 pesos lang kayo per packs. Just in case na hindi naman kayo couple, mag-split kayo ng bayad. So, carry na rin. And, of course, alam nyo na, para magkaroon kayo ng instant discount, pakigamit nyo na yung ating affiliate link. Maraming salamat sa mga gumagamit na ating affiliate link. Grabe. Solid yung support nyo, guys. Yes, grabe. We're so grateful po sa inyo, sa lahat ng support na ninyo sa amin. Maraming salamat po. And now, of course, lalabas tayo para ipakita namin sa inyo kung bakit ba maganda yung location nito. Nakalabas na nga tayo. At ito nga yung ating hotel. Hotel 101 Fort. In all fairness, mas mataas to kesa doon sa Hotel 101 MOA. And guys ha, for transparency lang, hindi po ito sponsored ha. Ang dami lang din nag-request nito nung napanood yung Hotel 101 natin sa MOA. Sabi nila mas magugustuhan daw natin dito. So let's see. And then ayan, sa ibaba, merong 7-Eleven. And then paglabas nyo, nasa action ka agad. Ayan o. Nasa action ka agad tayo ng traffic ko. Charot. And then ito na nga yung SM Aura. But for now, punta muna tayo ng market. Hindi pa kami nagla-lunch, guys. Ang huli naming kain, kanina pang 9 AM. Yung breakfast pa lang. Kapi pa lang yun. Yes. Kape at tinapay pa lang. So tara. Ay mo, nakakailang punta na rin kami dito sa BGC pero never pa namin siya na-explore. In all fairness naman, tama nga. Parang kapag sasabihin na Metro Manila, ito yatang BGC yung pinaka-okay na part. In terms of business, guys, ha, at saka yung pagka-modern. At syempre, sa pagka-sosyal. Tara, lakad lang tayo. Walking distance lang tayo sa market.
As in, wala pang 5 minutes walk. Nasa market na tayo. And then mamaya, punta tayo dyan sa SM Aura. Pakita rin namin sa inyo yung K-back. Just in case lang, mag-a-apply kayo ng South Korean visa. Isa pa sa hindi tayo dito familiar, yung transportation. Transportation. No? Oo. Kasi nung pumunta tayo dito, it's either nakamotor tayo or nag-grab tayo. Nag-grabe naman yung traffic kapag ka nag-grab. Dahil hindi tayo familiar sa transportation, punta tayo rito sa transportation hub ng market. Tignan natin kung ano tong mga sasakyan dito. May mga buses. Ano kayang biyahe ito? Alabang. BGC Alabang. Meron dito. Diretso Alabang. And then, meron din ditong mga jeep. Tignan natin kung ano yung mga nakalagay para just in case lang. Ito, Market Guadalupe. Ay, meron na pala from here papunta ng McKinley, Venice. Oh, meron na pala rito. Tapos ito gate 3. Hello po. So hindi namin alam kung saan itong gate 3. Ito, EDSA Ayala MRT McKinley Road. Yan. Ito pala, ayan, Guadalupe. At least meron silang waiting area ha. Ayan, Guadalupe, Pateros, Sucat, Pasig, Rosario, Taguig, Cavite, meron din. Yung pinakamalayong ruta dito guys, yung papunta ng Cavite. Yes, and pakiramdam ko ano siya, minivan. Oo, van pala yung papunta ng Cavite. And ngayon guys, wala na kaming isip-isip. Nakita namin na meron ditong kabalin. So magkakabalin tayo. The last time na nagkabalin tayo, yung kasama natin yung Timbakod pa. Timbakod. Nakakamiss din. Sa SM San Lazaro. Oo. Ito yung mga nasa labas na kainan. Kamay Kainan Plus. Ay, magkano itong Kamay Kainan? Ay, 545 kapag ka Monday to Friday, and then 599 kapag ka Saturday and Sunday. Monday ngayon, mas makakatipid pala tayo. At meron silang mga promo. 3 plus 1 kapag ka birthday, and then 5 plus 1 kapag ka per month. Tapos alam nyo guys, ang alam ko dito, pwede mo nang tumingin ng pagkain bago ka mag-avail. Ganun yung ginagawa namin. Ayan, nakapinta na tayo. Pero okay yung mga menu nila. Oo, tapos hindi. May pumipigil kagad sa akin. Alam mo kung ano yung nahanap ko sa mga ganito? Ano yun? Saging na kusilba. Kusilbang saging. Talagang nilalantak ako dito. So dito okay naman. So sige, tingin pa tayo dun sa kabalin para lang benefit of the doubt. Diba? Ito naman yung kabalin. And syempre, pipintahan din natin. Piso para sa kabataan. Tignan natin kung magkano dito sa kabalin. May price ba? Ito pala yung price. 499. Ito Pagka weekdays, 548. And then kapag weekends, 598. Ayan, titingin na si Enzo ng menu. Di ba ang taray? Dito lang tayo sa labas. Kasi nakakayang mag-vlog na hindi naman tayo pa sure kung doon tayo kakain. Ay, at least ito may mga juices. Tignan lang muna ni Enzo yung menu. And mas mura daw sa Kamay Kainan ng 3 pesos. For today, anong mas okay yung menu? Parang mas okay doon. Tsaka mayroong saging doon dito wala. Actually, saging. Ano lang yan, tapat-tapat lang yan, guys, ha? Kaya kapag kakakain kayo, tapos dalawa yung Magkatabi buffet, sila. tingnan nyo muna. Pintahan. Pintahan nyo muna yung menu. So, dito na lang tayo sa Kamay Kainan. Kanilang menu, may tahong, and then, meron din siyang alimasag. Masa. Yung mga sipit-sipit. Sipit. Tinola, and then papaitan, sinigang. Natikman ko na yung sinigang dito, masarap din. Sarap ng sinigang. Oo, and then merong kare-kare. Meron silang plain rice, merong fried rice, and then ito naman yung kanilang vegetables. Ginatang langka, chop suey, merong pansit, and then may bopis. And then meron ding kaldereta at dinuguan. Ito yung kanilang fried station. Merong fried bangus,
Ay, hindi pwede yan. Yung lechong kawali, wala na. Charot. And then may okoy, pork Shanghai, fried toge, and then, ano to? Shanghai din siguro to. Oo. Dito tayo sa salad station. Alam nyo guys, nilalantakan ko rin tong singkamas. Oo, sakto may bagoong, di ba? Tapos, gusto ko din yung dessert dito kasi merong maha. And then merong gelatin. And then may buko pandan. Hello! And then may ginatang bilo-bilo. At ito talaga kung bakit dito kami kumain. Merong minatamis na saging. And of course, meron din silang juices. So maganda ngayon, tapos na yung oras nung talagang kain. Kaya mas kaunti ang tao. Dito na lang tayo. Ito na yung ating first batch. Kinumpleto agad natin. Kasi sarap talaga ng sinigang dito, no? In all fairness. And then, kumuha na rin si Enzo ng seafood. Ay, meron silang limasag na buo. Oo, may alimasag palang buo. Sarap magkamay. So, yun ang ating foodang. So, sa foodang carry naman, kain lang tayo. And then may music, ayaw ni YouTube niyan. Tigman lang natin muna yung sabaw ng sinigang kung same. O same pa rin. Ako kasi gusto ko yung medyo maasim talagang sinigang. O sa'yo, kamusta? Ang nakakatuwa dito, no, ang dami ng gulay. May pakbet, may ginatang langka, may puso ng saging, may pipino. So, kung vegetarian kayo, mai-enjoy nyo din. So, tara, kain muna tayo. And then mamaya, lakad-lakad tayo. At of course, ipapakita rin namin sa inyo yung pinaka-pool area doon sa Hotel 101. Tapos na tayo. And finally, na-satisfied na yung cravings namin. Sa Filipino food. Yes! Kasi From galing... Singapore. Yes! Kumraptap pa ako. At di ngayon, sumisilip yung channel. Hindi na maikubli. Hindi na maikubli. At di wag natin pakita. Hanggang dito na. Parang ID picture lang. ID picture na lang tayo. O, tara, lakad lang tayo. And then, turo namin sa inyo yung K-back. Para just in case lang, it's either wala tayong katulad natin na walang 4 wheels, ganyan. Or transportation lang tayo. At least alam nyo kung saan kayo bababa. And then also, kung meron din kayong dalang sasakyan. Kasi hindi kayo doon mismo magpapark eh. Ito na ang SM Aura. Wait na lang tayo makatawid. And then ito yung mga high-rise buildings and condos. So, tara na, tawid na tayo. Paskong Pasko na sa SM Aura. Merry Christmas everyone! Diba? Ang aga ng Pasko natin mga Pinoy, no? Kasi baka hindi tayo makadaan sa loob, baka bawal mag-vlog. So dito na natin sila titignan sa labas. Taray ng pa-chandelier! Diba? Paskong Pasko na dito sa BGC. In all fairness naman. Ganda. Feel na ang Christmas vibe. Tara, dito na tayo dumaan sa gilid. Guys, if ever na mag-apply kayo ng Korean visa dito sa KVAC, ang magiging parking natin ay dito na mismo sa SM Aura kasi nga dun sa KVAC. sa hotel na yon walang parking lot doon. Yes. Kasi ang pinaka magiging pin nyo, if ever na hindi nyo alam yung location niya, ito na mismo SM Aura. Yes, kasi tatawid lang naman. So yun na lang ipin ninyo. Kasi kami ganun yung ginawa namin. Ipinin namin SM Aura. And then, katapat lang nun yung KVAC. Nagtanong lang din kami mismo. Taray naman ang dinadaanan natin. Pa Singapore. Diba? Kagagaling lang natin Singapore. Parang ganito. And if ever naman, wala naman tayong sasakyan or nakagrab kayo, diretso na. Ang ipin ninyo ay yung Brittany Hotel. Doon na yun mismo sa KVAC. Pakita lang namin sa inyo yung KVAC. Ay, dito din kada entrance ng SM Aura, ang ganda-ganda na. Pasabog! Christmas na Christmas! Panalo, Panalo ang pa-Christmas decoration. Meron pa ditong deer. Diba? Bongga ang SM Aura. So yung nasa kabilang entrance, katapat ng market. And then ito namang entrance exit dito, sa kabila, ito na yung katapat ng Brittany Hotel. So nandyan yung KVAC. So kung mag-a-apply kayo ng visa,
and then gusto nyo rin mag-staycation, dito na sa BGC. Yung hotel natin, ang ganda ng location. Just in case guys, kung ayaw nyo manghabol or kung gusto nyo naman, kinabukasan kayo yung pinakaunang nasa pila. Yes, so ngayon naman, balik ulit tayo ng hotel. Ipapakita naman namin sa inyo yung pinaka-pool area. And we are back at our hotel. Nandito tayo sa 3rd floor. Dito daw bukas, yung buffet breakfast nila. Sa Horizon Cafe. At least may pa-view. Maganda yung resto nila. And then, ito na yung pinaka-pool area. So again, katulad din doon sa SM MOA, kapag magsuswimming kayo, kailangan nyo mag-register. And then, bibigyan kayo ng towel. Walang nagsuswimming. It's 4 p.m. 4 feet lang siya. O dahil sa compare din naman tayo ng compare, i-compare na uli natin siya doon sa MOA. Mas maganda yung sa MOA, no? Ito kasi parang indoor na indoor. Wala kang makikitang view man lang. At least kasi yung doon sa MOA, di ba, makikita kasi natin yung building itself. Ito wala talaga. Ito yung parang magpa-practice ka mag-swimming. Oo, tsaka ito yung same doon sa Injap mismo sa Iloilo. Yes, Itong sa ganito Injap, mismo yung oo. pool niya. Yes. And again, yung Injap at saka Hotel 101, sister company sila. Iisa lang yung may-ari. And then ito na kagad yung building. Maganda sana siya kung bukas to, no? Di ba nakaialam daw tayo? Maganda sana kung wala to, para may view. O wala siyang view. Oo. So to be honest, hindi naman sa pag-uumuwi, hindi siya tuloy ganun ka-inviting maligo. Pwede to, yung talagang gusto mo lang magbabad or mag-swimming. Pero yung gusto mo halimbawa na magre-relax, na may view, hindi ito yun. Ang advantage ulit nitong sa fort, meron siyang gym. Ayan. Tingnan natin, wala namang nag-gym eh. Ay, sarado dito. Baka dito sa kabila. Tingnan natin. Ay, ito bukas. Ay, wala namang nag-gym. O, pakita lang namin sa inyo. At least, maliit yung gym, pero kompleto yung equipments. Oo. And, Diyos mio, mas malamig pa yung gym nila kaysa dun sa pinaka-reception area. Dun sa lobby. Apakainit dun sa lobby, promise. O, ayan. And then dito, may pa-view. Ito yung SM Aura. Ang sarap naman. Ano tawag dito, Bes? Nagba-bicycle? Bicycle! Oo. Tapos, ito naman, nagti-treadmill ka. And then, ito yung view nyo. Diba? So, in all fairness, maganda yung kanilang gym. And this is it, na ipakita na namin sa inyo yung pinaka-room natin. Yung room natin, ang ganda, ang aliwalas, meron pa tayong pa-view. So, mukha naman siyang komportable, pero tutulugan pa natin. Oo. And then, pagdating naman sa amenities, yung gym, check na check. Pero itong swimming pool, Medyo siya, hindi siya Instagrammable. yun. So, di ba, kung mahilig kayo sa Instagram, Sa kayo mga pictures, posing, ganun. hindi talaga siya outdoor. Oo. Wala siyang view. Wala siyang outdoor bed. Wala siyang outdoor beds. Pero meron ng mga outdoor chairs. Chairs. Ang bumawi naman sa outdoor chair kasi ang dami. Ang dami naman. Just like that, nandito na tayo sa Bonifacio High Street. Pero na-confuse ako. Bakit? Kasi doon sa pagtawid, may nakalagay na 1 Bonifacio. Bakit dito, ang nakalagay lang, Bonifacio? Anong pagkakaiba? Charot, pati yun eh. Tara, tawid tayo doon. Doon muna tayo sa 1 Bonifacio. Ay, ito yung akala ko naman, ito yung may LED na na pusa. Alam mo, dami hindi. nagbuka yung ganun sa Oh, ay, ito naman, Monkey, ay, ano si Tertiary? Oh, di ba?
May Very patansi. Philippines. Yes. Dito tayo sa Juan Bonifacio High Street muna. Dito may pa-fountain. Dito tayo sa pa-fountain. Actually, totoo nga, no. Alam niyo, first time kasi namin dito pumunta ng gabi. Nakakaibang bansa vibe nga siya, no. Siguro kasi bukod dun sa ang gaganda ng buildings, ang gagandang pailaw, tapos marami pa tayong foreigners na nakakasulubong. Yes. Siguro dito na sila mismo nakabase. Parang ganun nga. So, ayun, in all fairness, tama nga, nakakaibang bansa nga siya. Pag pumunta kasi kami talaga dito, katiri ka ng araw. So, ang tingin lang din namin sa kanya, ay, para rin naman siyang Makati. Oo. Tara, lakad-lakad tayo rin sa Juan Bonifacio High Street. Ay, baka ito na yung kasagutan. Pangalan pala ng mall yata, Juan Bonifacio High Street. So, mall siya. And then, ito, nakikita na namin to dati. Kapag umaga, marami ditong pwedeng tambayan. Yun yung maganda sa kanya. And then, naalala ko, yung mga cats dito, pinapakain nila. So, mostly, talagang restaurants talaga yun nandito. Yan. So, ito lang naman yung ganap pala dito sa Juan Bonifacio. Ang gawin natin, tawid tayo doon sa Bonifacio High Street kasi nakadaanan kami doon kanina, parang mas maraming ganap doon. Ito, Sarah. So, shopping. Balik na tayo doon sa Bonifacio High Street. And then, guys, hindi na tayo kakain. Grabe yung kinain namin. Busog na busog pa rin ako. Siguro gawin na lang natin mamaya-maya. Tambay-tambay lang tayo o kaya mag-cafe tayo. Baka gano'n lang. Kape-kape lang tayo. Kasi wala nang paglalagyan. Naka-crop top ako, guys. Baka ano na, lumabas na tayo dyan. Ay, tingnan nyo, hindi ko nga pinapakita. Hanggang dito lang talaga. ID picture lang. Tawid na tayo sa Bonifacio High Street. At least, di ba, DOT siya. Puro mga tourist spots sa Philippines yung ipinapakita. Dito pa. South Cotabato. Uy, ang sarap puntahan din ito. Na-cancel lang yung flight natin dyan eh. Love the Philippines. Tara na. Dito rin, nadaanan na namin to kanina. Dito tayo Ay, ganda naman dito. Dito naman tayo sa kabilang side kasi kanina doon kami sa kabila. Dito tayo. Ay, ang ganda nito. Iconic. Diba? At saka maganda doon, no? Parang ito yung napuntahan natin. Ang dami-dami natin abibing nakakasalubong. Ang sila pet-friendly. Oo. Sabi napuntahan natin na ganun sa Hong Kong. Yung sa social. Stanley! Ganun nga pa si Stanley, diba? Tapos ang dami ring foreigners. So parang ganun yung nagiging vibe niya. So yun nga lang, kung wala kami masyadong narinig Tagalog, baka maisip ko oy, Hong Kong. Lakas makipagbansa. Yes, Singapore. Ang daming kapihan. And then, ang daming lugar na pwede kayong tumambay. Actually, iba nakikita namin, nakaupo lang sila, may dala silang food, siguro take out lang nila, and then dito na nila kakainin. Kaya no, meron kasi mga tables and chairs, so dyan na sila kakain. So nakaka-happy dito kapag dito ka pala nag-work, no, kahit yung sa mga malls. So pag uwi nyo, chika-chika muna kayo dito. Kaya lang ang problema ngayon, today is September 15. Monday. Pakainit. Promise. Sobrang init. Samantalang mag-alas 7 na. Mag-7 na, sobrang init pa din. Ito, picnic-picnican. Ang sarap yan tumambay. Ay, dito, kaya tayo dito. I-experience natin lahat. Ayan, ito din, maganda rin tong part na to. Ito yung parang sa Sentosa. Diba? Yung papunta tayo ng USJ. Diba? Na i-compare na namin siya sa ibang bansa. In all fairness. And then yun nga, dito kasi, kapag umilaw na rin yung mga high-rise buildings,
Ang ganda niya na rin talagang tignan. Shangri-La pa dito. Nandito na tayo sa dulo. So, ang gawin natin, hanap lang tayo ng matatambayan para ma-enjoy naman natin yung paligid. And then, yung hindi tayo galaw ng galaw. Kasi sobrang init talaga kapag lakad ka ng lakad. Kaya believe kami, ang dami namin nakita nagjo-jogging pa din. Ayun pala, yun din yung mapapansin nyo rito, no, sa BGC. Ang dami talagang nagjo-jogging, nagsusumba. Naisipan namin kung saan kami tatambay. Kasi, meron kaming nakitang Krispy Kreme doon sa unahan. First time namin nakita ng ganun kalaking Krispy Kreme. And then may Starbucks dito. So, habang fini-figure out pa natin, at para na figure out, upo muna tayo dito. Tingnan nyo naman to, yung upuan din ito. Oo, ang ganda rin tignan. Best kahit yung ganyang yung ganyang shots, Instagrammable. And we are back at our room. Ang ginawa pa natin guys, naglakad-lakad pa tayo ng sandali. Then after nun, tumabay tayo sa Starbucks sa mga 1 hour. Then, Yes. heto na! Dito tayo sa room natin. Yes, kasi ang pinunta naman talaga natin dito, yung view. Oo, kasi wala kami nito. Walang ganito sa bahay namin. Hindi mo makikita yung mga high-rise building. So, kaya nga tayo nag-staycation dito sa BGC kasi gusto naming makita yung view niya sa gabi. Ito mismo ang reason kung bakit tayo nag-stay dito sa BGC. Kasi ito yung gusto naming makita. Diba? Hindi natin kailangang umakyat sa observatory deck. Kasi dito mismo sa comfort ng sarili nating room, ito yung view natin. Pati yung traffic sa baba, kitang-kita namin. Ito yung SM Aura. And then, nasa kabilang side, yung market. So, ayan. Ito yun. Ito pa lang, sulit na. And gaya nung lagi namin ginagawa kapag merong ganitong kagandang view. As in, natutulog talaga kami na bukas yung window. And with that, sabay-sabay na tayo magpahinga and magkita-kita na lang tayo bukas for our buffet breakfast. Good night, everyone! Good morning, everyone! Ang himbing ng naging tulog namin, in all fairness. Pero, just to be honest, medyo dinig nyo yung mga busina, yung mga sasakyan. Pero kami hindi siya naging issue kasi nakatulog pa rin naman kami ng mahimbing. Baka dito lang yung kapag ka nasa city view kayo. Pero tignan nyo naman itong view na to. Ayan ang magiging view ninyo pag gising. So, sobrang ganda niyan tignan. And, magandang paalala. Lalo na kapag gising mo pa lang. Sabi nga, dishonest profit will bring trouble to your family. Isang napakagandang paalala sa atin. And with that, tara na, magbe-breakfast na tayo. Hi guys, nandito na tayo ngayon sa Horizon Cafe. And daw naman, magbe-breakfast na tayo. Oh, tapos research siya ng research, hanap siya ng hanap. Sabi niya, mas bongga daw yung breakfast Oo. dito. Sabi ko, sige, tignan natin. Sabi Kasi, mo pa. oo, kasi BGC to. Kaya- Tapos mas social. So, tara na, pasok na tayo. Yun nga, in all fairness, mas maganda yung resto nila dito. Kasi, may pa-view at saka mas maaliwalas. Nasa 3rd floor siya. Again, ganun lang ulit. Sasabihin nyo lang yung inyong room number. Tara. Ay, this time walang nag-assist kung saan. So, tayo na nga hanap mismo. Dito na lang tayo. And then, ayan, bukas na yung pool nila. Meron nang naliligo.
So ano pa nga bang gagawin? Tara na. Tignan na natin kung ano yung mga food ang. Tignan nga natin kung mas bongga. Ito meron ditong chicken Hungarian sausage. Pork meatballs with mushroom. Hello po! Hi, Janjan! Pansit bihon gisado. And then merong carrots, sayote, fish fillet. Wow! And then meron ditong rice. So para siyang managed buffet. Oo. Sila yung mag-a-assist, hindi ikaw yung mismo sasandok. And then, meron ditong champorado. And then, eto, may salad dito. Of course, meron din drinks or juices. And then, punta tayo dito. Dito tayo sa dessert. Ay, may pa-dessert naman. Coffee, of course. And then, ito, pa-dessert. May chocolate cake din dito. And then, breads. At ano to? Tignan natin kung ano to. Ah, waffle. And then, ito yung egg station. And ito na nga yung ating food for today, ang ating breakfast. In all fairness, masarap yung pansit. Kumuha ka ng pansit, masarap. Hindi nga. Sige, kukuha. Tapos nagpaluto na lang tayo ng omelette. And then, nagchampurado na sa Enzo. And then, pwede rin kayong humingi ng yogurt. So, dapat hihingi kayo doon mismo kay Janjan. Nasa kanya. So, kamusta ba yung food? Ano, to be honest lang, parang mas marami yung food doon sa ano. Naalala ko, diba meron ano doon? Dim sum and buns. Oo, doon sa Hotel 101 sa Manila, malapit sa MOA. Mas panalo na tayong food doon. Pero carry na rin. Ay, ito na yung ating omelette. Thank you po. Oh. Diba? Maraming salamat po. So, ito na yung ating breakfast. Kain lang tayo ng very light. And then pagkatapos nito, ito na. I-review na natin to talaga. And tapos na tayo mag-breakfast. Balik tayo sa pool area. Kasi tatanong natin kung what time to what time. Ayan. Ay, 6 a.m. pa lang. Bukas na. 6 a.m. to 10 p.m. Aray, ang haba ng oras, no? Ay, hindi ko na mabuksan. Paano ba to? Lagi na lang hindi marunong magbukas. Ayan, meron na nagsiswimming. So tayo, saan tayo tatambay? Ako kuha tayo ng upuan dito, so lagyan natin doon sa lilim. And eto na nga, magto-thorough review na tayo para pumasa tayo sa exam. So simulan natin sa room. So yung room natin, napaka-komportable niya, ang ganda pa ng view. Nakatulog talaga kami ng maayos. In all fairness naman, ang question, bumabaha ba? Hindi bumabaha ang CR, and in terms naman guys of water pressure, malakas yung water pressure ng toilet natin. Yes. Now, in terms of location, so ganito yan. Ito kasing location natin, kumbaga parang medyo hindi naman kulong, pero parang nasa bubble siya. So parang ang hirap niyang lumabas pa. So kasi nandito tayo sa BGC. So, ang reason naman talaga ng staycation, mag-i-stay ka lang talaga sa hotel. So, kung hindi sa inyo issue yung lalabas-labas, walang problema. Kasi alam nyo, pagdating ng peak hours, grabe. Ang daming tao, tapos ang traffic. And then, kapag mga bandang 8 p.m., halimbawa, gusto nyo lumabas, tapos magpa-public transport lang kayo. Grabe, ang haba ng pila ng jeep, ng buses, at lahat ng klase ng transportation. Pero yun nga, again, kung gusto nyo lang naman dito mag-stay, carry kasi dito sa BGC area, doon sa High Street, ang dami niyong pwedeng puntahan. At walking distance lang talaga siya. Yes, and then, ang dami doong area na pwede lang kayong maupo at magpahinga. So again, yun naman nga, yung reason kung bakit tayo nag-staycation, yung hindi na kayo lalayo doon sa area. If ever naman guys, nagutom kayo at gusto nyo lang talaga ng mabilis ang pagkain, merong 7-Eleven sa baba. Yes, and then, eto na nga. So alam na namin, kilala na namin to. Ang next yung itatanong, Enzo and Mel, ano ba yung mas sulit? Yung doon sa Hotel 101 Manila na malapit sa MOA o yung Hotel 101 dito sa Fort na nasa BGC? Eto na yun, sasagutin na kaagad namin. Hindi na namin hihintay magtanong pa kayo.
Okay, so simulan natin sa room muna. Pagdating sa room, di hamak na mas maganda yung dito. Dito sa BGC. fourth. Yes, and then, pagdating naman sa amenities, ang totoo lang sorry, yung pool talaga dito sa BGC, para ka talagang yun, yung magte-training ka pa lang mag-swimming. Yung nasa loob talaga yung indoor, yung parang, yun nga, yung magte-training. Unlike yung doon sa Manila, maganda talaga kahit papaano may view. And ito pa, tingnan nyo, for example, di ba kapag ka-staycation kasi gusto nyo minsan ng outdoor, Oo. di ba kapag may pool area, kahit hindi kayo maligo, ang sarap lang na nakatambay kayo. Tingnan nyo kung saan tayo na ngayon Oo. nakatambay, pader yung nasa likuran. At saka di ba dun sa Manila, may mga sunbed tsaka outdoor bed, pwede ka lang nakailata Yes. dun. Of course, ang advantage naman ito, meron naman siyang gym. So yung mga mahilig mag-fitness journey dyan, yun talaga, wala talagang perfect. Oo. Now guys, in terms naman sa pagkain sa buffet breakfast sila, mas okay pala doon sa Hotel 101 Manila kaysa dito sa Port. Yes, pero yung pinaka-ambience ng restaurant, mas okay sana dito. O, last na, yung location. For us kasi yung location, depende yan kung ano ba talagang gusto nyo gawin. For example, doon kasi sa Hotel 101 Manila, marami kayong pwedeng puntahan. Pwede kayong mamasyal ng Manila area. And then kung gusto nyo mag-mall, meron din naman tong mall. Kung gusto nyo pumunta ng Makati, pwede rin naman kasi isang sakay lang din naman. Dito kasi sa BGC, kumbaga, ayun nga, nandito kayo sa loob. Pero maraming mall na nandito. Pero anong papasyalan nyo? Hindi kayo rito makakapunta ng Intramuros, malayo-malayo din. And, for example, kayo yung mga balikbayan. Or from province, may mga friends kayo dito sa Manila. Dito, na gusto nyo, sila yung pupunta sa inyo sa hotel. Kung convenience nila yung iisipin ninyo, mas maganda yung nandoon sa Hotel 101 Manila. Kasi may LRT, may jeep. Dito kasi, mas mahirap talagang pumunta. Oo. Although, At saka, matraffic dito guys. Although, kung pwede naman silang mag-grab, ang magiging problema taga-kalaban nila, yung traffic din. yes. So ayan, so sana nasagot namin. And in terms of price naman, almost the same din naman yung price. Basta yun, yung location depende kung ano ba yung gusto nyong gawin dito sa Manila kapag ka nag-stay kayo dito or nag-staycation kayo dito. Pero kung staycation yung pag-uusapan na merong amenities, mas okay yun sa Hotel 101. Pero kung gusto nyo nga ng iba yung ambience, yung parang nasa ibang bansa Nasa kayo, vibe, paglabas ninyo. So ito na yun, yung Hotel 101 Fort. Ayan. So sana kahit pa paano nabigyan namin kayo ng idea, natulungan namin kayo mag-isip kung ano bang hotel 101 yung para sa inyo. And with that, magkita-kita ulit tayo sa susunod pa nating staycation vlog. Bye everyone!